Gusto ko lang po mga kapatid, sagutin yung katanungan ng karamihan na kung paano daw po tayo maliligtas. Napakagandang topic po ito mga kapatid sapagkat lahat po tayo gusto po nating pagdating ng araw, maligtas po tayo mula sa kapahamakan. May mga nagsasabi po mga kapatid, kung gusto nating maligtas ay gumawa tayo ng mabuti, pagpakabuting tao tayo, maging mabuti tayo sa lahat. May mga nagsasabi din mga kapatid na kung gusto daw natin maligtas, sumapi tayo sa kanilang religious group. At meron din nagsasabi mga kapatid, kung gusto nating maligtas, manampalataya lang tayo sa Diyos. Tapos na. Pinapangunahan ko na po mga kapatid. Hindi po mali yung paggawa ng mabuti. Hindi rin po mali mga kapatid na tayo po ay mayroong grupong kinabibilangan as long as nagbibigay po ng parangal sa Diyos. Hindi rin po mali na tayo po ay manampalataya sa Diyos dahil yun po yung number 1 na dapat po natin gawin. So paano po tayo maliligtas? Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 na ang kaligtasan po mga kapatid ay nakakamit sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Ito po ay kaloob po sa atin, hindi po galing sa ating sarili upang wala sino man sa atin ang magmalaki sa harapan ng Diyos para praising po mga kapatid. At ang sabi rin po mga kapatid ng John 3:3, malibang ikaw ay ipanganak muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, ang sino mong nakapag-isa sa Panginoong Hesus ay magiging bagong nilalang. Mawawala yung lumang siya, magpapalitan ng bago. Para praising po mga kapatid. Ano po yung lumang tayo? Yun po yung tayo po ay nabubuhay po sa kasalanan. Kagaya po ng sinasabi ng Romans 3:23, ang lahat po ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At nakakatakot po mga kapatid kasi ang sabi po ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Panginoong Hesus ay buhay na walang hanggan. Take note po mga kapatid, ayaw po ng Diyos na meron pong mapahamak sa bawat isa po sa atin sa mga nanonood. Ang gusto ng Diyos, makapiling natin siya balang araw. Kaya nga sa labis na pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, sa halip magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung ninanais ng bawat isa po sa atin mga kapatid. Yung paggawa po ng mabuti, okay po yun dahil yun po ay resulta ng pagtanggap po natin sa Panginoong Hesus. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay, nung nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus bilang siya po yung tagapagligtas po natin, tayo po bilang pasasalamat sa Diyos, susundin po natin yung kanyang mga kalooban. Kaya nga po, pananampalataya ang kailangan po mga kapatid kasi ang isang nananampalataya sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod nito. Kaya nga meron pong hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, iluluwa kita, sabi ng Panginoon. Ang tunay na mananampalataya, pinanampalatayahan mo na kapag hindi mo sinunod yung gusto ng Diyos sa buhay mo, mapapahamak ka. Hindi din po bawal mga kapatid na tayo po ay may religious affiliation na kinabibilangan. Kasi doon po natin maririnig yung mga explanations, yung mga word of God, doon po natin maririnig. Sabi po ng Bible, huwag mong kaliligtaan ang pagdalo sa mga gawain. Isipin mo ko to, kung makakapagligtas yung ginagawa mong kabutihan sa iyo, kung makakapagligtas yung kinabibilangan mong grupo ngayon, bakit kailangan pang mamatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? Anong tingin niyo po sa Diyos? Anong tingin po natin sa Diyos? Mapapawalang saysay yung ginawa niyong sakripisyo dun sa krus ng Kalbaryo dahil meron palang ibang paraan ng kaligtasan. Wala akong ibang kaligtasan mga kapatid. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa Panginoong Hesus lang po natin matatagpuan yun. At bilang panghuli po na salita, wala pong perpektong church, wala pong perpektong leaders. Ang meron po tayo ay perpektong Diyos. Sa Kanya po natin ituon sa Panginoong Hesus, ang tunay na tagapagligtas ng lahat. Purihin ng Diyos na buhay. Nawa po mga kapatid, simula sa araw na ito, maging seryoso po tayo sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. God bless you all.